Hello, my angels. Welcome back to my channel. It's been a month or a year, year, since nang hindi ko pag-upload dito sa YouTube. And matagal-tagal na siya. Sobrang ang dami ko talagang ginagawa lately. And di ako nakakalugar talaga ng gumawa ng mga video. But, here I am. I'm back for another beautiful video or isang makabuluhang video na naman ang ating pag-uusapan ngayon. O, hindi na mahalaga kung kailan pa yung huli kong pag-upload. Ang importante is nandito na ako and kasama nyo naman sa isang makabuluhang video. So, tapos ko lang maligo. Ayan. So, wala akong ayos talaga lahat. Ngayon pa lang ako nagsusuklay. Ayan. So, basa-basa pa yung buhok ko. And, it's 12:38 ng hapon. So, sobrang init na naman sa labas. Napakaganda na naman ang panahon niyon. Di ba? Pagkatapos ng ulan, ng bagyo, heto na naman tayo. Napakaganda ng panahon sa labas. At talagang ito yung perfect time talaga or season na mag-travel, magbiyahe at pumunta sa mga ganyang mga beaches. Kasi napakaganda talaga ng panahon. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. And di ba yung ating panahon ngayon is para siyang problema na pagkatapos ng ulan, ng bagyo, pagkatapos ng mga problema, ng mga pagsubok, malalampasan din natin lahat yan. Magkakaroon din ng magandang panahon or magandang sitwasyon sa ating buhay. Diba? Para siyang maihahambing natin siya doon. Okay? So, samahan niyo ako mag-supply tapos ko lang maligo, masama-sa pa yung buhok. Oh my gosh, sorry for this, guys. Pero, pag-uusapan naman natin ngayon yung tungkol sa pag-aasawa. Yan. So, sa mga kabataan ngayon na nagmamadaling mag-asawa at lumagay sa tahimik. So, napakarami mga ganyan ngayon. Kasi alam niyo mga kabataan natin ngayon, ano, parang they're always rushing na makahanap ng perfect guy and perfect girl na makakasama nila habang buhay. At alam mo yung talagang kakaroon ng magandang relasyon sa taong yon. Palagi nagmamadali yung mga kabataan and di ko naman sila masisisi kasi pinagdaanan ko rin yung ganong sitwasyon at mga edad, di ba? Yung mga feelings. Pero para sa akin, sa edad ko na ganito, no, dapat hindi kayo nagmamadali. Just take it easy, enjoy nyo na yung mga bagay na gusto nyo, makapagpapasaya sa inyo, sa sports, sa arts, kung ano pa yung mga dapat yung i-culture or dapat yung pang i-develop sa sarili nyo na mas magkaroon pa kayo ng self-confidence. Diba? Marami kayong pwedeng gawin kasi mga bata pa kayo. Huwag kayong masyadong magmamadali sa pag-ibig kasi alam niyo yung pag-aasawa hindi yan madali. Okay? Sa pag-aasawa, guys, dapat alam yun, handa ka sa lahat ng bagay. Okay? So, handa ka emotionally, physically, mentally, financially, and spiritual. Okay, the spirituality. Kailangan handa ka sa lahat ng mga yan. Kung pwede lang lahat ng yan, meron ka talaga. Okay, especially financially. Tapos kapag nagkakaroon ng anak, di ba? And, yun. So, kailangan, kasi alam mo, sa sarili natin, minsan nga sa sarili natin, di ba? Tayo lang to, pero minsan iniisip natin na, bakit parang hindi ko kilala yung sarili ko or bakit patalos-talos ka magdesisyon, hindi mo nakokontrol yung mga emotions mo. Ikaw nga sa sarili mo, minsan hindi mo pa kilala yung sarili mo, no? Tapos, magkahalap ka ngayon ng guy na akala mo magpapasaya sa'yo, na akala mo siya yung magiging mundo mo, tapos aasawa kayo, magpapakasal kayo, di ba? Para punan yung mga feelings na yun sa buhay na parang kulang ka. Okay. So, yung nangyari, sa napakabatang edad, nakapag-asawa ka, di ba? Kasi parang inisip mo, ay gusto kong lumayo sa pamilya ko, parang gusto kong lumayo sa tahimik, gusto kong magkaroon ng sariling pamilya, and then umiwas ka sa pamilya mo, sa responsibilidad mo sa pamilya mo, at nag-asawa ka. Ngayon yung pamilya mo, yung pag-aasawa mo, parang nagkasira-sira, hindi maganda yung relasyon yung dalawa, kasi nga masyado kapag bata na nag-asawa ka. And kanin, point mo nga dito is yung sa sarili mo nga, di ba? Parang nahihirapan ka na intindihan yung sarili mo.
na kontrolin yung emosyon mo, hindi mo alam kung ano yung gusto mo sa buhay. Tapos ngayon mag-aasawa ka na hindi mo pa masyadong kilala yung guy. Okay? Tapos, syempre habang buhay mo siyang kikisamahan. Habang buhay mo siyang makakasama. Diba? So, ano yung mangyayari sa inyo na hindi, kumbaga walang foundation yung pagsasama, yung hindi masyadong naging maganda yung pagsasama niyo. It's because of sa padalos-dalos na desisyon. Kaya marami mga ganun mga relasyon na in the end talaga naghihiwalay din. Kasi parang naghahanap sila ng tao na para mabuo at makumpleto yung sarili nila bago, di ba? Naghahanap sila. So, kasi naghahanap sila ng kukumpleto sa buhay nila, sarili nila. Kasi parang feeling nila parang hindi sila buo. Kaya nag-aasawa. Okay, meron din namang iba talaga na nahahanap din talaga nila yung happiness nila and yung road to forever nila. And nakapag-asawa sa gano'n na hindi nila akalain na magiging masaya pala yung buhay nila, mas magiging masaya sa pagkatilaga niya. Pero para sa akin yun sa mga kabataan yun, siguro mas maganda na i-enjoy niyo muna yung inyong pagkadalaga, pagkabinata. Yung talagang party dito, party doon, barkada dito, barkada. Talagang i-enjoy mo muna yung buhay mo. Kasi pag mag-asawa ka na, especially kapag nagkaroon ka na ng anak, iba na. Magiging iba na yung buhay mo, magiging iba na yung mundo mo, magiging iba na yung routine mo. Tapos maiinggit ka ngayon sa mga kabatch mo, sa mga kasabayan. Ay, sila nakakagala, nakakapunta kung saan-saang lugar, nakakapag-two-piece, nakakapag-beach sila, pumunta ng Boracay, maiinggit ka ngayon. Kasi nga sila, ini-enjoy nila yung buhay nila. Kasi, doon ka rin naman pupunta eh. So, bakit masyado mong minabadali? Diba? Mas maganda yung ma-enjoy mo muna talaga lahat. And then, saka ka mag-asawa and magka-baby para yung buhay mo, nakapokus ka na lang doon. Sa asawa mo, sa trabaho mo, sa anak mo, diba? Na para sa huli, wala kang pagsisihan nga. Bakit sila, ang saya-saya nila, nakakagawa nila lahat ng gusto nila. Tapos ako nandito ako, nag-aalaga ako ng bata. 18, 19, 20. Nag-aalaga ka na ng bata, yung mga kabatch mo. Talagang ini-enjoy nila yung peak ng success nila, yung career nila. Nabibili nila lahat ng gusto nila. Iba nakakapagpaganda sila, nakapagala sila. Ang kaganda ng mga pictures nila sa Facebook. Tapos ikaw, nandyan ka sa bahay. Di ba nag-aantay ka sa asawa mo? Papadede ka ng anak mo. Isa, dalawa, or kung tatlo na yan kasi kung maaga kang nag-asawa, di ba? Tapos nag-scroll-scroll ka sa Facebook, makikita yung mga kabatch mo na ang gaganda nila. Gaganda ng trabaho nila, ang laki ng sahod nila. Na. So, yun lang. Na parang, sana bago mo maisip na mag-asawa, na talagang ma-realize mo na yan, na very young age na, makapag-enjoy ka muna sa sarili mo. Diba? So, kaya huwag mo masyadong isipin kung dapat makahanap ka na agad-agad, diba? Isipin mo muna kung ano yung mga pwede mo pang gawin habang bata ka pa, habang, diba, habang nagtatrabaho ka, na-enjoy mo lahat. Yung pera mo, yung salary mo, diba? Kasi dun in the end, kasi dun ka rin naman pupunta. Kaya makakapag-asawa ka rin naman. So, bakit hindi mo muna i-enjoy yung buhay mo? Okay? Nakasama yung kaibigan mo, yung pamilya mo, di ba? Yung sweldo mo, may enjoy mo. So, yun lang. Na talagang pag-isipan mo muna ng marami. Especially kung bata ka pa naman, di ba? So, magtapos ka muna. And then, i-spot mo muna yung parents mo. Talagang enjoy muna yung salary mo. Bago mo maisipan na dumagay sa tahimik. Okay? So, yun na naman ang payo ko sa inyo na sana ay pakinggan nyo and yun, para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Okay?